We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga primary, mga disciples, lahat ng cell group members natin, lahat ng mga invites ay welcome and good morning po sa inyong lahat na mga nasa iba't ibang sulok ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, mga tatay at mga nanay, mga kabataan sa kanilang mga tahanan ay ating wini-welcome. At ganun din ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa ay ating wini-welcome ang mga leaders natin, mga disciples natin, mga invites natin na sa iba't ibang lugar ng bansa outside of the Philippines ay ating wini-welcome sa umagang ito. At alam natin na ang online simbahay ay galaw ng Diyos ito sa buhay natin. Kahit nasa iba't ibang sulok tayo ng bansa o ng mundo, sa ang lugar man tayo, ang Diyos ay unlimited God. Hindi mo siya pwedeng ikahon sa apat na sulok ng building. Siya ay nakakapag-ugnayan sa atin. At sa pamagitan ng ating mga cell groups, sa ating online simbahay katulad nito, ay kasama namin kayo. Kaya it's a blessing to all of us na tayo ay nagising at maging una ang Diyos sa atin. Ito yung pinaka-special day natin para sa ating Diyos na buhay na makikinig tayo ng Kanyang salita, pagsaluhan natin, at sa mga awitin na ating maririnig at sama-sama natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay at lakas na binigay mo sa amin. Dalangin namin, ikaw po ang mangusap, magministeryo sa lahat ng mga anak mo. Nakasama namin ngayon sa aming pagsamba dito sa online platform. I pray, let your Holy Spirit move and work in the midst of us, O God. At dalangin ko ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Salamat o Diyos sa kalayaan na kami po ay sama-samang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Saang dako man kami, ngunit nagtitipon kami by the power of your Spirit, O Lord God, na mayroong iisang Espiritu ang bawat isa. Ikaw ang maging priority namin una sa araw na to. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang lahat, O Diyos, sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po nating damhin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Naglinis ng pusong may karumihan. Kahit ilang beses mang mabigo, ako pa rin ay minahal ng buong buo. Yahweh, Diyos na di nagbabago. Yahweh, ang nagmamay-ari ng aking puso. Walang hanggang pupuri sa'yo, kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon.
walang hanggan. Pupuri sa'yo, kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, ikaw ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Nagpapasalamat tayo sa mga awitin na ating narinig at atin pong ihanda ang ating mga Bible, ballpen at yung ating mga notebook. Bahagi na po yan ng ating pagsasaluhan. Every Sunday ay nagiging isa sa kultura na po natin. At dapat kahit sa bahay po tayo ay prepared ang ating physical at ang ating sarili, spiritually, na itong mga remaining minutes or hour para lamang kay Lord ito, mga kapatid. At sa umagang ito, ang ating pag-usapan ay matatagpuan sa Matthew 24 verse 14. Sabi po dito, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Then in Revelation 22:11, tingnan po natin. Revelation 22 verse 11. Muli babasahin ko po sa Tagalog. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi. Ngunit ang mabubuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan is about the last days. Ang mga huling araw. Ito yung ating pag-usapan. At makikita natin, the whole chapter of Matthew 24, tumutukoy ito sa last days. Ngayon, ang tanong, bakit ba kailangan pag-usapan natin ang tungkol sa last days? Ano ba ang mga mensahe na ating makukuha dito pag ito ang ating pinag-usapan? Number one, isang reason bakit nais kong dalhin sa atin ito, mga kapatid, about sa huling panahon o huling araw. Una, upang hindi po tayo magtataka sa nagaganap sa panahon ngayon. As we go on serving God, dapat naunawaan mo ang nangyayari sa panahon ngayon na lahat ng nagaganap ay nakasulat. At dahil nakasulat na lahat ng magaganap, aware ka kung nasa huling panahon na ba tayo. At dito ninyo makikita ang kahalagahan ng discipleship, ang kahalagahan ng winning souls, kasi hindi pala tayo habang buhay sa mundong ito. That is why the theme or our topic for today is about the last days. Ibig sabihin, pag sinabi last days, nasa huling panahon na tayo. And after that is the second coming of the Lord Jesus Christ. Kasi pag sinabing last days, mga kapatid, nakikita nyo ang isang nanay na nagle-labor. May agony yan bago niya ilabas ang kanyang anak. Yun ang larawan ng last days. Pag sinabi last days, may agony. Sa mga nanay dito na nakaranas ng mga anak, nakikita ko yan, lahat ng hirap, no, sa mga nanganganak, ay talagang kita mo sa mukha nila, hirap na hirap sila, at minsan nakasalalay dyan yung buhay nila bago mailabas yung baby. So may agony yun, hindi ma-describe na kahirapan ng kalagayan. Ganon ang larawan ng last days, mga kapatid. At binanggit yan sa Matthew 24, katulad ng isang babaeng nanganganak. No, may agony yun. At ito ngayon ang ating pag-usapan upang maintindihan natin ang nagaganap sa panahon ba natin na sa last days na ba tayo. That is why if we know na we are in the last days, kung balikan natin yung Matthew 24 verse 14, sabi nga doon, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung naganap na ito, darating na ang katapusan. So meaning,
sa aking observation, kaya pala ginawa ang technology. Kaya ginawa tong social media. Dahil nakita ko, kung noon mabagal ang pagpapalaganap ng mabuting balita, magta-travel ka pa, pupuntahan mong isang bansa, at mapapansin natin, mabagal ang pag-spread ng gospel noon. Sa ngayon, pag binuksan mo ang iyong gadget, kaya mong abutin kahit saang sulok ng bansa ang iyong kaibigan. Ibig sabihin, yung gadget na yan, dinisenyo ni Lord upang ipangaral ang mabuting balita. Lahat ngayon ng may mga gadget, kukunti na lang hindi pa naabot. Ultimo mga nasa tribes, naabot na sila because of the gospel. So, ibig sabihin, kapag na-reach out na lahat ng tao sa gospel, tumanggap man sila o hindi sa Panginoon, sabi dito, darating na ang katapusan. That is why, napaka-ideal nito na kahit nasa online po tayo, nagsasalita ako dito, naabot ito ng buong bansa. At marami nang nakakarinig ng salita ng Diyos. Hindi lang ang CGS Philippines, kundi maraming mga churches na sa online platform. Ibig sabihin, wala na tayong masusulingan. Wala tayong dahilan na hindi natin narinig ang gospel. Either you accept it or reject it. Ang nais ni Lord, walang excuse ang lahat. How you receive the gospel, you embrace it or reject it, as long na narinig mo ito, then the last days ay malapit na talaga. No, pagdating ng ating Diyos na buhay. Kaya, sa umagang ito mga kapatid, that's the reason why we need to listen about the last days to avoid worry, to avoid confusion, to avoid doubt. No, na hindi ka mag-alala, hindi ka mababalisa kasi ito na yung panahon. Ako'y naniniwala, ito na yung huling panahon. Ito na yung katapusan ng panahon. At malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kasi nakasulat na siya. Pag binasa mo ang Bible, nagaganap na siya ngayon. No? Kaya nga dapat kapag naintindihan nyo to, stay connected with God. Lalo mong palakasin ang iyong pakikipagrelasyon sa Diyos. Lalo mong pag-igihan ng paglilingkod mo sa Diyos. Lalo mong mahalin ang iyong ginagawa sa Panginoon. Dahil wala tayong kalakasan galing sa mundo. Ang magbibigay ng lakas, magbibigay ng preservation and protection sa buhay natin is our Creator, our God. Now, alamin natin ngayon ang larawan ng last days. Number 1, there is conflict in relationship with others. There is conflict in relationship with others. That is in Matthew 24 verse 10. Sabi po dito, at dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapuput sila at magtataksil sa isa't isa. Tingnan natin sa English version para makuha natin. Ang gusto kong emphasize. At that time, many will fall away and will betray one another and hate one another. Di ba sa Bible, nakikita natin, love one another. Di ba? Kikita natin yon. Pero sa last days, nagkakaroon na ng betrayal, nagkakaroon na ng hating. Kaya ang huling araw, magkakaroon ng betrayal one another at hatred sa bawat isa. So there is conflict in relationship, mga kapatid. At ito, nakikita na natin na tayo na sa last days. Ngayon, kung inyong isipin, sino ba number 1 na betrayal sa mga discipleship ni Jesus Christ? Sino po? Sa kanyang 12 disciple, ang betrayal, si Judas. So, ibig sabihin, sa last days, mga kapatid, naulit yan. Kaya sa konteksto ng church, hindi kayo magtataka na yung dinidisciple mo, close kayo before, pinapautang mo, binibigyan mo siya ng pangangailangan niya kasi dinidisciple mo siya. At the same time ay ginagastusan mo yung disciple mo at tumalikod na lang na hindi nagpaalam at nalaman mo na siniraan ka. So ang betrayal,
ginagawan mo siya ng mabuti, dinadala mo siya sa matuwid na landas, pero masama ang ginagawa sa iyo. That is betrayal. May trust ka sa kanya, pero iba pala ang galaw niya sa iyo. So sa konteksto ng church, may mga Judas, mga kapatid. Ibig sabihin, the spirit of Judas ay nagaganap sa panahon natin. Kasi last days na tayo eh. Yung mga tao na ginawan mo ng mabuti, ginawan ka ng masama. That is modern Judas. At dapat naintindihan nyo yun. Nasaktan ka kasi nag-invest ka sa kanya. Pero hinudas ka niya. Nakuha nyo mga kapatid? Kaya nga ang mga maririnig mo ngayon, Judas at traidor. Yan ang nakikita natin. Kahit sa pamilya natin, no? Hindi tayo dapat ma-surprise kahit kadugo natin. Magtataka ka, pinagkukwento ka na pala ang buhay mo sa labas. So kahit sa kamag-anak natin, sa konteksto ng pamilya natin, meron ding mga traitor and Judas. Di ba? At hindi tayo maso-surprise for that. Ang mahalaga, hindi ka Judas at hindi ka traidor. Ang mahalaga dyan, you walk according to the will of God. Kahit sa mga jeep, nakalagay yung sticker ng driver, who does not pay. Yung mga who does not pay, yung nakasakay sa jeep na may nag-abot, bayad po, tapos inaangkin niya, bayad niya raw. Di ba? Naranasan niyo na ba yung mga nakaupo sa hulihan, pakiabot po. Tapos, yung nag-abot, sabi niya, bayad po, tapos bababa siya. Kaya pala sabi ko, may sticker na who does not pay. No? Kahit sa politika, nagkakahudasan na rin, mga kapatid. Nagkakabaligtaran. Alam nyo, ang politika sa ating bansa, ang reality nito, hindi tayo nabubulag-bulagan dito. Naguhudasan na sa loob ng ating politika, lalo na palapit ng eleksyon. Alam nyo, napapansin ko, this is my observation. Yung mga matalik na magkakaibigan sa politika, pagdating sa eleksyon, at sino yung malakas ang impluensya, nagkakasiraan na sila. Why? Nasa last days na tayo eh. Kaya sangkatutak ang mga Judas sa politika. Marami ding Judas sa pamilya natin. At may mga Judas din sa church. Why? Kasi sabi dito, and that time, many will fall away and will betray one another and hate one another. So ang tanda ng last days, nagkakatraidoran na. Naguhudasan na ang bawat isa. At hindi tayo magtataka bakit nangyayari yan sa government natin. Nangyayari yan sa ating church. At nangyayari din yan sa pamilya natin. That is why you need to hold on, to be firm sa iyong pananampalataya sa Panginoon na dapat maisip mo, hindi ako dapat Judas, dapat ako disciple ni Kristo. Hindi ako dapat isa sa mga gumagawa ng masama sa kapwa ko. Dapat naka-inline ako sa vision na binigay ng Diyos sa akin. Kasi even sa church, walang exempted niyan. Di ba? Maraming mga pastor, nalaman ko, binibetray ng mga elders at ng mga deacons. Di po ba? May mga leader na binibetray sila ng kanilang mga disciple. Even in our government, ayaw nila ang mga mabuting ginagawa. Alam mo, ng isang politician, kapag mabuti ginagawa mo, babanatan ka. At yan ngayon ang kalakaran sa ating bansa. That is why, dapat maging open tayo rito. Nakikita natin, last days na ngayon. Naglilipa na ang mga Judas ngayon. At ang mga traidor kahit saan. That is why, maging mapagbantay po tayo, mga kapatid. Yung umaakbay sa iyo, yung pumupuri sa iyo, delikado yan. No? Even your close friend. Mga kapatid. Kaya nga, dapat devoted ka kay Jesus Christ. Malalim ang connection mo kay Jesus Christ. Diba? Magkatabi pa kayo minsan sa pagtulog. At minsan, magkamukha na kayo. Yun pala ang kasama mo, ang siyang maghuhudas din sa iyo. Now, sinasabi ko ito sa atin, kasi maging aware tayo, mga kapatid, na kasi marami dito bumagsak ang pananampalataya.
nasira ang paglilingkod sa Diyos. Kasi we expect too much sa mga tao sa paligid natin. Binigay mo yung buong tiwala mo sa iyong mga circle of influence. Pero nalimutan mo na sa last days na tayo. Ibig sabihin, maging aware tayo sa panahon ngayon. That is why nagdo-double time tayo na we can have an harvest of authentic disciples. Authentic followers of Christ. Hindi synthetic, mga kapatid. But authentic, genuine followers of Christ. Kaya as we go on sa ating journey, mga kapatid, nangyayari yan sa panahon natin. Why? There is conflict in relationships with others. Nagkakaroon ng conflict of relationship with others, magtataka ka, napakabuti ng pakikisama mo. At ang pinaka-root cause, even sa political arena ngayon, bakit may hudasan na nangyayari? Mga kapatid, alam niyo ang root cause? Money, pera. Di ba? Pera ang naging dahilan bakit may mga naghuhudas. Si Judas, bininta niya si Christ because of money. Ayon. Insecurity, envy, even in the family. Di ba? Sa aming magkapag-anak, sa generation namin, wala nangyayaring ganyan. Sa mga kaidaran ko at sa mga, alam ninyo, generation ng kamag-anak namin, matatanda na sila. Pero yung mga generation na bago, doon may nangyayari. Doon nagkakaganapan. No? Sa aming generation, wala nangyari yan. So napapansin ko, last days na nga. Diba? Lalo na mga generation ngayon. Iba na, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, ito ba ay normal? Abnormal na mundo natin, mga kapatid. Kasi, dapat matupad ang sinasabi ng kasulatan. There is conflict and relationships with others. Kakaroon ng conflict sa relationship. Kasi, ang tao mayroong insecurity, may envy yan, at ang tao gusto sirain ka kapag nainggit sa iyo. Ayon. Even sa mga spiritual people, even pastors, leaders, mga elders, deacons, nagkakasiraan yan. Why? Last days na eh. Di ba? So hindi lahat sa loob ng church genuine. May iba dyan, maninira lang ang objective. Di ba? Even in our family, no? Meron diyang tutubo ang sungay at sisiraan ang ultimong kadugo. At ganun din sa political arena natin ngayon. Lalo na nasa atmosphere na tayo ng eleksyon, mga kapatid. So ikaw ngayon, if you know the truth, maunawaan mo ang nagaganap ngayon sa ating panahon. That is why you are aware na dapat mo patibayin ang prayer life mo, patibayin mo ang community of cell group mo, patibayin mo yung daily devotion mo every day. So that God will preserve you at hindi ka naging ignorante sa nagaganap sa panahon natin ngayon. Hindi ka masasyak. As if you put strong foundation to your life, and that is the Word of God. Lalagyan mo ng proper foundation ng life mo ngayon. Kaya ito yung isa sa nakita ko ngayon, mga kapatid. Ang last days ngayon, nagsasalita na malapit nang dumating si Kristo. Sa halip na loving one another, hating one another na, betraying one another na nagaganap sa ngayon. Kasi malapit na siyang dumating. So ang tao ngayon, there is agony, there is pain. Ano po? Ang malaga dyan, pagdating ng Panginoon, hindi ka matatakot. Because you are prepared. At you are excited na makita siya. Why? Kasi ginagawa mo ang nararapat. Sumusunod ka sa kanyang kalooban, mga kapatid. Nag-undergo ka ng discipleship, sinusunod mo yung winning souls. That is why you are excited for the coming of the Lord Jesus Christ. You are not afraid. Kasi ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon. So ito yung mga tanda ng last days. Number 2. Ang number 2 na mga
manifestation of last days, cold connection with God. Malamig na ugnayan sa Diyos, mga kapatid. Matthew 24 verse 12. Ano sabi? Because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. Ayon. So sa NASB version, ginamit ang salitang cold dito. Because lawlessness is increased. Pag sinabi lawlessness, wala nang pagrespeto ang tao sa batas. Wala nang respeto ang tao sa constitution. Wala nang respeto ang tao sa mga patakaran. Di ba? Lawlessness yun. Yung batas ay hindi mo na sinusunod. At yun ay nag-i-increase. Most people's love will grow cold. Ang pag-ibig ng tao ay maging malamig. Kaya nga sa verse 10 kanina, at the time many will fall away. Ang iba ay iiwan ang pananampalataya. Ang iba manlalamig sa paglilingkod sa Panginoon. So, pansinin po natin, kaya sinasabi ko ito, yung mga dinidisciple ninyo, hindi pa yan. May ligligan pa. May shakening pa, mga kapatid. Darating pa dyan yung mga pagsubok. Ngayon, kung authentic ka, hindi ka manlalamig sa Diyos. Tandaan natin yon. Kapag authentic disciples, leaders ka o pastor, walang panlalamig na salita sa buhay mo. Pero ang mga hindi totoo talaga, lalabas yun. Magkakaroon ng cold connection with God. Diba? Malamig pa sa bangkay. Diba? Wala kang gana sa mga spiritual things, pero mahalaga sa iyo mga temporal things. No? Ibig sabihin, wala kang kagana-gana sa pagsamba katulad nito. Wala kang... Kaya kayo, bakit nandito kayo? Maagang-maaga kasama kayo. Kasi you are authentic disciples of the Lord. Di ba? Yun ang tanda eh. Wala nakakita sa iyo, but you read your Bible every day, you meditate it. Hindi ka pakitang tao. Ang cold connection with God, nagpapakitang tao lang, pero in reality, disconnected na siya sa Lord. Malamig na ang kanyang connection sa Lord. Wala na silang ugnayan ng Panginoon. Wala siyang prayer, wala siyang devotion, at ang kanyang cell group, wala na rin. No? Manlalamig ang spiritual ng marami. Ang tanda, lalayo ka na sa gawain. May nakita nga ako, sabi ko, disciple dati to, nanay. Mga hindi naman matanda, hindi naman bata, nasa middle age. Yun pala, kaya lumayo siya sa discipleship, nanlamig siya eh. Yun pala, gustong kuminding sa Facebook. Ayun, gustong kumimbot. Kita mo ngayon, kumikimbot na sa Facebook. Ang isa sa medyo nababahala ako, dati hita ang pinapakita eh. Ngayon pusod na. Nanay yan, may mga anak yan. Sunod niyan, likod na. Sunod niyan, underwear na. Ibig sabihin, lahat ng nanlalamig sa paglilingkod kay Lord, minamahal nila ang mundo. Because we cannot serve two masters. Ang masagwa, trying hard. Hindi bagay. So makikita po natin, maraming nanay, kabataan, kahit senior citizen meron din Bakit? Walang vision So pag nanlamig ka kay Lord, maging mainit ka sa mundo. Yung gusto mo, accepted ka sa mundo. Nakita niyo mga kapatid? Kaya marami po na hindi bagay, masagwa talaga tingnan, nag-i-expose sa Facebook. Di ba? Kaya tandaan natin, ang social media nakadesign sa discipleship. Dapat ang na-expose dyan, may cell group na nakikita. Nakikita dyan, nagwi-win souls tayo. Nakikita dyan, simbahay, meron tayo. Di ba? Nakikita dyan, nagwi-win soul ka. Pero iba exposure nila sa kanilang Facebook page. Kaya, mapapansin po natin, it's normal? No, it's abnormal. Kasi, nasimulan mo na ang tama, nagpatuloy ka pa sa mali. Mga kapatid. Di ba? Sa halip na nagwi-win souls tayo, sa halip na nag-share tayo ng gospel in online or face-to-face,
mas minahal nating yakapin ang mundo. Ayon. Ang mundo ng technology, nakikilala ka kung mainit ka ba o malamig kay Lord. Pag binuksan, binrowse ang Facebook page mo, ang iyong tinatawag na YouTube, Instagram, ang iba tumatakbo sa Instagram dahil alam nila, wala naman leader ko dito. Yun ang pagkakaalam natin, di ba? So there must be an accountability, mga kapatid. If you are cold with God, talagang you will isolate yourself. Yun pala, may gusto kang gawin na maging accepted ka sa mundo. Kaya tandaan natin, yung sinabi ko sa meeting ng mga leaders, no? Tuesday may meeting ng mga leaders through online platform din yun. Dito rin tayo, may mentoring through online platform. Sabi ko sa kanila, hindi lahat ng success ay tama. May mga wrong success. Ang wrong success, marami kang followers. Pero walang followers si Jesus Christ na ikaw dapat ang instrumento. Wrong success yun. Ibig sabihin, marami maaring bumilib sa iyong pagiging lousy, pagiging OA dyan sa Facebook. May followers ka, mga makamundong tao, pero hindi mo dinala sa Lord. Ang tawag nun, wrong success. Ang right success, hindi ikaw ang nakikita, hindi ikaw ang na-elevate, kundi nabigyan ng praise, exaltation si Jesus sa buhay mo. Ibig sabihin, marami kang followers, marami kang na-disciple, marami kang na-win soul, kay Kristo mo tinuturo, hindi sa sarili mo. Ang tawag nun, right success. Yun ang tamang tagumpay sa buhay. Yung bang may pangatao magsasabi na, nagpapasalamat ako sa Lord sa buhay ni ganito. Dahil sa Kanya, nadala ko pamilya ko, na-reconcile kaming mag-asawa. And I really praise God dahil pinakilala niya si Kristo sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako sa brother na to Papasalamat ako sa sister na to. Nangyari yan sa online platform. Saan dinala ng mga leader ang mga taong yan? Hindi sa sarili nila. Dinala nila kay Jesus Christ. Ang tawag nun, yun ang right success. Ang tamang tagumpay, maraming sumusunod kay Kristo Jesus dahil ginamit ka na instrumento. Ang maling tagumpay, galing yan sa mundo. Nag-iipon ka ng followers mo, hindi followers ni Kristo, mga kapatid. That is why, you are cold. Yung connection mo kay God, very cold. Di ba? You are not committed, you are not dedicated. Ang cold connection with God, wala kang commitment sa cell group, wala kang commitment sa simbahay, wala kang commitment sa mga mentoring, sa mga leaders meeting. Wala kang commitment dyan. Pero nandiyan ka lang para makinig. Hindi yan masasabi natin na right connection or masasabi nating aggressive connection with God. Ang cold connection with God, as if para kang nagko-connect. Pero ano ka na pala, detached ka na. Kaya makikita natin mga kapatid, isa kayo sa tumutulong para dumating ng Panginoon. That is in Matthew 24, di ba? This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world. Paano ma-preach ang gospel sa whole world? Through online platform. No? Dati pag nagsasalita ang pastor, sa Las Piñas lang siya naririnig. Pag nagsalita ngayon, naririnig na siya ng iba't ibang lugar ng bansa. No? Canada, Australia, Hong Kong, Japan, China, di ba? Malaysia, Dubai, at sa iba pa mga lugar. Korea. Why? Ito na yung sinasabi. Di po ba? Kaya nga, like what I said, ang social media, regalo ng Diyos yan sa atin. Wala ka ng dahilan. Libo-libo yung iyong mga friend sa Facebook. Pero ni isa, wala kang na-reach out. That is wrong success. It's not right success na you have many followers, pero wala ka namang na-reach out na tao para mabago buhay. So pinasikat mo sarili mo. Hindi mo pinasikat si Kristo sa buhay mo. Di ba? At hindi makikita ang Word of God dyan sa Facebook mo. Sa mukha mo lang palagi punong-puno na. Di ba? Walang cell group na nakikita. Nakikita lang palagi dyan
Kaya nga, tama nga pala Facebook. Face mo palaging nakikita. Nakita niyo mga kapatid? Pero hindi natin alam, yun pala nilatag ng Diyos para gamitin sa kaluwalhatian niya. Ang social media. Kaya dito niyo makita na sa last days na kasi tayo. Di po ba? Kaya ito isang palaala sa ating lahat. No, gusto ko makita ninyo na hindi lang Matthew 24 nagsasabi ng last days. 2 Timothy 3:1-4. No, patibayin natin na talagang nasa last days na tayo. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ano sabi po sa Tagalog? 2 Timothy chapter 3 verse 1. Dapat mong malaman na sa mga huling araw magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, kaya pala may mga naguhudasan. Because of money, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Kita niyo po? Si Judas ay walang utang na loob yan. Di po ba? Kinuha siya ni Christ na disciple, pero binenta niya ang Panginoon. Kaya like what I said, 3 malaking institution ang nagaganap dyan na nagkakaroon ng hudasan. Church, family, and government. Mga kapatid. Why? Nasa huling araw na tayo. No. Then, mapapansin po natin, saan pa makikita? 2 Peter chapter 3 verses 3 and 4. Anong sabi sa 2 Peter chapter 3? Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Sino dito nakaranas na ang tingin sa iyo baliw? Si Raulo. Ang tingin sa iyo ay word. Nagsishare ka lang naman ng gospel. Nagbibuild ka lang naman ng word of God sa taong yon. Pinagtatawanan ka. Kasi nasa huling araw na, pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ng nasa laman. Ayon. Ang mga namumuhay sa laman, din nila maintindihan yung ginagawa natin dito. Hindi nila maintindihan yung spiritual na ginagawa mong paglilingkod kay Lord. Ang tingin nila sa iyo, werdo ka, taga-iba pang ang planeta. Last days na eh. Kasi ang mga taong namumuhay sa laman, pagkain yan, kasiyahan, kalayawan sila. Sarado spiritual life nila because of depravity. Patay sila sa spiritual. Kaya pag nagpasok ka ng Word of God, tingin sa iyo, baliw. Nasa huling araw na kasi. Di po ba? Nasa huling araw na tayo. Kaya sabi nga dyan, dapat nyong malaman sa huling araw, pagtatawanan kayo. It's normal na pinagtatawanan ka kasi huling araw na eh. So hindi ka dapat ma-discourage kung ikaw ay carrier of the gospel. Bahagi yan ng pagpapatibay ng Diyos sa iyo. Buti nga, pinagtawanan lang kayo eh. Ako nga, naranasang habulin ng itak eh. Kapatid. Dahil nanampalataya ako sa Diyos, tumakbo ako. Di po ba? Takot ako kung ako ay humarap doon sa, naghabol sa akin sa itak, hindi pa lumawak ang gawain ng Lord. Di po ba? So, maraming persecution ang mangyari sa atin. Marami nga, naranasan ko, may nagbabanta pa nga na inaabangan ako dyan sa, dati itong lugar na to, mayabong ang mga damo. Di po ba? Pinagsilosan ako ng mga asawang lalaki. Dahil yung mga asawa nila sa church na lang palagi. So may danger ang buhay mo pag nagsiserve ka kay Lord. Pero si Lord, ipoprotect ka niya para marami pang masave na mga kaluluwa. Mga kapatid. Kaya pag pinagtawanan ka, iba pinagtawanan lang, umatras na eh. Di po ba? Kaya tandaan natin, ang kalaban mo sa last days namumuhay sa laman. At dapat niyong malaman na sa huling araw na po tayo. Ayon. Kaya dito, makikita niyo mga kapatid, hindi ka dapat nag-e-expose ng sarili mo sa social media. Pastor, may kalayaan ako. Pero paalala ko to sa mga na-disciple na nakakilala kay Lord. Hindi ikaw. Ang mga mahilig sa laman, wala pang Kristo yan. Kaya makikita mo, ang sagwa makita, nanay na, may anak na,
at malalaki na. Sabi ko nga siguro nung dalaga to ay hindi to nag-enjoy ng pagkadalaga. Ngayon na nagkapamilya, doon na lumabas. Ayun. Kumbaga sumibol, kumbaga huli na. Di po ba? Yung maagang nag-asawa. So hindi nag-enjoy ng pagkadalaga, ini-enjoy na ngayon sa social media. Di po ba? Kaya mapapansin natin mga kapatid, hindi ganon ang calling ni Lord sa atin. You are called to share the gospel. You are called to be a model of your life. Maging example ka. You disciple people. You handle cell group. Mga kapatid. Hindi para i-display yan yung iyong personality. No? Just to acquire more followers. If you are a disciple or leader. No? Mga kapatid. Kasi nakakilala kayo sa Lord eh. Ang sagwa na you are a leader before, you are a disciple before, pero nakikita, you are now exposed yourself sa mga bagay na makalaman. So hindi tayo magtataka like what I said, balik tayo. That is the result of cold connection with God, mga kapatid. Kaya makikita po natin, you don't display your body there in social media kahit na sa mga lalaki. Di ba? Sa lalaki man o babae. No? You display the Word of God, you display your ministry. Dapat ganun nakikita. No? Not to impress people, but to be a testimony na ang social media, wholesome din pala to. Di ba? Ang social media, maging wholesome siya. Dahil marami na nakakilala sa Lord through social media. Di po ba? Kasi ang Word of God, pag na-post mo yan, powerful yan. Kasi minsan may kumakalaban dyan, kaya ang iba hindi nagpo-post eh. Popost-post pa ng salita ng Diyos, pangit naman ang ugali. Magandang mga sinasabi. Nire-repute yan ng kalaban. Di ba? So dapat, pag nag-post man tayo, ang iyong buhay, tumutugma din dyan. Di ba? Kaya tandaan natin, may battle even in social media. At tandaan natin, your fire, dapat nagpapatuloy yan. Mga kapatid. So nakikita nyo ngayon, ito ngayon ang kalagayan ng ating buhay sa mundong ito. Because we are now in the last days, cold connection with God. Then the third, chaotic situation in the world. Pag sinabing chaotic, magulo na ang sitwasyon ng mundo. Mga kapatid, balikan natin yung Matthew 24 verse 7. No? Balik tayo doon. Anong sabi dito? Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Kung pansinin po natin ngayon, ano bang bansa ngayon ang naglalaban? Kung kayo po ay aware at hindi ka self-focus, obserbahan mo paligid. Di ba? Obserbahan mo. Kasi importante na ang salita ng Diyos, may nangyayari sa kapaligiran, mayroon bang kinokonek ang Word of God sa nangyayari sa mundo natin? Hindi mo pwede i-detach to. Anong sabi diyan? Maglalaban-laban ng mga bansa. Ano ngayong bansa naglalaban? Ang Israel, binubomba palagi yung Gaza. Di po ba? Palaging may gera. Hanggang ngayon, ginigera ng Russia ang Ukraine. Palaging binubomba. Ang China at Pilipinas nagigirian sa dagat. At palagi tayong binubomba ng China ng tubig. Pansin niyo mga kapatid? Buti tubig lang binubomba sa atin. Binubomba nila ng tubig ang mga Coast Guard natin. So merong girian ng bansa laban sa bansa. At nakasulat na po yan. Nakasulat na. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Kaya pansin nyo, habang nagsasalita ako ngayong Sunday dito sa inyo, nung isang araw lang, maraming nag-collapse na building sa Thailand. At hindi pa sinasabi ilan ang namatay. Ang mga swimming pool sa pinakatuktok ng building, umaapaw. Bakit? Sinasabi na ng Bible to magkakaroon ng lindol sa maraming lugar. So any time of the day,
mangyayari yan kung saang lugar ka ngayon. Ngunit, ang maganda rito, you are prepared. Handa ka sa anumang mangyari. Hindi ka magtataka sa magaganap kasi malalim connection mo sa Lord eh. You are prayerful. Ang iba kasi kung saan may lindol, doon lang nagpipray. Kung saan may kalamidad, doon lang lalapit sa Lord. Pero hindi ikaw ganon. Naintindihan mo, naunawaan mo, now this is the last days. Ibig sabihin, gising ang spiritual life mo. Pinalakas mo ang iyong kaugnayan sa Panginoon. That is why hindi ka nababalisa. Hindi ka natatakot sa magaganap. Dumating man ang tagutom, nakasulat na yan, mga kapatid. Darating ang, like for example, like sinabi ko kanina, no? Magkakaroon na ng hudasan ang bawat isa. Nakasulat na rin yan, mga kapatid. Ibig sabihin, may chaotic situation na ang mundo sa panahon natin ngayon. At may dahilan bakit mangyayari yan. Kasi after this, any time of the days, hindi pa ganong katinding nagaganap sa ating panahon ngayon. Darating na si Jesus Christ. At ang tanong, nag-disciple ka ba? Nag-win soul ka ba? Ang matatakot dito, masyadong abala sa material na bagay. Ang matatakot dito, masyadong abala sa mga pansamantalang bagay. Hindi nagbigay ng oras, panahon na napakahalaga para sa Diyos. Iba natatakot maging leader. Iba natatakot mag-process. Pero hindi natatakot gumawa ng kalukuhan. Di ba? Maraming ganyan. Madaldal sa mga bagay na makamundo. Pero hindi makapagsalita sa mga bagay na espiritual. Napansin niyo mga kapatid? Kaya tandaan po natin, blessed po kayo. Kayo na nagpakalalim sa discipleship. Kayo na nagpapahalaga ng cell group. Kayo na nag-undergo ng mga life class ng ating process. Kayo ang extended arm ng langit kung bakit may nakakilala sa Lord. At yon ay pinapagawa sa atin dahil we are now in the last days. Mga kapatid, ang mahirap niyan, yung binabalyo mo sa lahat ng bagay, yung para sa iyo mawawala ka kapag nawala yon, ang binabalyo mo, mga bagay na material, talagang madidepress ka. Kasi lahat ng yan mawawala. Pero mga bagay na spiritual, manatili yan hanggang kailanman. Na kapatid. Yung connection mo sa Lord, pinag-alab mo pa. Lalo mo pang pinatibay ang pananampalataya mo sa Lord. Kaya pag dumating ang dilobyo, calamity, tagutom, lindol, you are strong together with your family. You are not afraid. This is it. This is it. Ito na, nakasulat na to. Ang hindi naghanda dito, mga kapatid, ito yung matatakot at matataranta. Katulad ng mga virgins na sa parable na wala ng langis ang kanilang lalagyan, wala ng ilaw. Dumating na ang groom. So mapapansin natin mga kapatid, anytime, mas malala pa mangyayari sa buong mundo. Diba? Sabi nga doon sa 2 Timothy na binasa natin, ang tao maging lovers of money, lovers of self, lovers of pleasure. At nagaganap ngayon yan. Ang iba, ayaw ng discipleship, gusto nila pleasure, kalayawan. Ang iba, mas minahal ang sarili kaysa ang Diyos. Ang iba, minahal ang pera kaysa sa Diyos. Timbuwang yan pagdating na ng panahon, mga kapatid. Binitawan ang attachment sa Lord. No? Ang gusto mag-display lang dyan pala sa social media. Pero nakikita natin, mga kapatid, you are in the right track. Continue doing the will of God. Building discipleship. That is our legacy to the next generation. Anong legacy mo sa next generation? Nakikita ka, nanay. Nagsasayaw ka dyan sa social media. Pamana mo rin ba sa anak na babae yan? Pamana mo rin ba yan sa mga anak mong? Kita niyo kapatid? Kasi hindi na matatanggal yan. Yung nakapost sa social media. Ang maganda dyan, nakikita kang nanay at tatay. You are a model to your children. You build discipleship. You develop leadership. Tinitingnan ka ng mga anak mo. Ayon.
Because we are now in the chaotic situation sa mundong ito. Chaos na ang mundo. No? Magulo na. Parang lubid na nagkabuhol-buhol na ngayon. Even the government cannot make proper order sa bansa natin. Kaya ang pamilya na walang discipleship, magulo din. Ang tatay, kapag wala siya sa Panginoon, ang pamilya magulo din. Kasi leader siya ng tahanan. Napansin niyo mga kapatid? So pag wala ring leadership sa loob ng church, magulo din ang church. Halimbawa, ang isang church kinokontrol ng mga deacons, hindi ng pastor. Ang pastor may vision, magulo ang church na yan at hindi mag-grow ang church na yan. Mga kapatid. Ang nagsishepherd member, hindi pastor. Kaya mapapansin ninyo, ito yung mga major institution, family, church, and the government. Nagkakaroon na ng chaos situation. Why? Nasa last days na kasi tayo, mga kapatid. Kaya we must remain faithful to God at salamat na lamang tapat ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na nag-iingat sa atin despite of chaos situation sa mundong ito. Despite of cold connection of some, ikaw naman, ang connection mo sa Lord ay maalab pa din, mainit pa din, mga kapatid. At the same time, still you build relationship with others kahit may conflict sa ibang relationship. Just build right relationship with others. So ang mensaheng ito nagpapakita sa atin, mga kapatid, na lahat ng binabanggit ko, wala pa sa katiting na binabanggit ng Bible sa the whole chapter of Matthew 24. Mapapansin po natin. No? Ito lamang ay isang reminder at warning sa atin ngayon na hindi na tayo patumpik-tumpik. Double time. Huwag mong hayaang akayin ka ng mundo. Huwag mong hayaan na mawala ka sa linya ng connection mo sa Lord. Because we are now in the last days, mga kapatid. Kaya naway, minsan ito is a reminder to all of us. Am I prepared for the coming of the Lord Jesus Christ? Handa ba ako? Kaya ko bang harapin ang nangyayari ngayon sa mundong ito? Isa ba ako sa mga tapat pa rin na nagsiserve kay Lord despite of what happening sa environment ko, sa pamilya ko, sa mundong kinalalagyan ko ngayon? Despite of my relationship with others na mayroong conflict, madi-discourage ba ako? May naghuda sa buhay ko? Magpapatuloy pa ba ako sa Lord? So, makikita natin mga kapatid, may ligligan sa panahon natin ngayon. And we really praise God, ang sino mang na kay Kristo ay walang talo diyan. Panalo ka pa din. Ang sino mang na kay Kristo ay mananatili hanggang wakas. Maging matibay pa din. No? Di ba anong sabi sa Matthew 24 verse 38? Babasahin ko sa atin dito. Matthew 24 verse 38. Nang mga araw na yon, ito pa, hinalimbawa yung last days. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noah sa barko. Alam nyo, ang last days, nagpipicture siya sa panahon ni Noah. At nakita ko, nangyayari ngayon. Ang tao ngayon, kain ng kain. Kapag may mga bukas na restaurant, pahanapin at kakain ng kakain. Ang tao maghanap siya ng mga bagong inumin. Ito nasusulat sa verse 38. Di po ba? Ang major sa tao, kumain o minom. Yan ang panahon ni Noah hanggang maraming namatay. Tingnan ninyo. Dito sa syudad, pag lumabas ka lang, maraming kainan. Maraming iba't ibang klase ng inumin. Mga kapatid. At anong sabi dito? At nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noah sa barko. Pansinin nyo ha, marami na ngayon gusto na mag-asawa. Ayon. Kasi last days na tayo sa ngayon. So ang tanda na nasa last days na tayo, pumunta ka ng mall, lahat ng kainan nakahilera dyan. Mga kapatid. At yung dating mga inumin, ang alam ko lang na inumin dati,
soft drinks, yun lang. Ngayon, maraming klase na ng mga inumin ngayon. Mga kapatid, may milk tea, may iced tea, may kung ano-ano pang mga tea. No? Lahat nag-iimbento ng tao ng inumin. Nakasulat kasi sa Bible dyan eh. Di ba? Iba-ibang timpla ng mga inumin. Ito sinasabi ko sa inyo dahil para makita ninyo ang nagaganap sa paligid natin. That's the reality of the last days. Ang concern ng tao, may mainom siya. Ang concern ng tao, may makain siya. Pero walang concern ang tao na may makain siyang salita ng Diyos. Walang concern ng tao na magkaroon siya ng feeling of the Holy Spirit. Ang concern niya, anong bagong inumin at anong bagong pagkain. We are now in the last days, mga kapatid. Kaya, naway sa umagang ito, isang awareness sa ating lahat. Paano mo kinukop up ang last days? Diba? Are you in the right track? Are you still connected with God? Mga kapatid. And despite of chaos situation in the world, is your life is in order pa rin kay Lord? Kahit na magulo na ang mundo, tama pa rin ba ang kaayusan ng buhay mo? Hindi ka ba nadidistract? As disciples, as leaders, as followers of the Lord Jesus Christ. Kaya sa pagtatapos natin sa umagang ito, he who endures to the end will be saved. That is in Matthew 24:13. Ibig sabihin, ang nagpapatuloy hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Be ready at all times. If anything rare happens, you will not be surprised because you are spiritually prepared. May kakaibang nagaganap na ngayon sa mundo natin. In the government, sobrang gulo ng gobyerno. Hindi lang sa government natin, sa ibang bansa. Sa ating pamilya, may nakakalusot pa rin dyan. Walang perfect family. Kadugo, naging dahilan ng kaguluhan. Why? Nakasulat yan eh. Walang pamilyang perfect. Tandaan natin yon. May nagkokos ng gulo minsan sa loob ng pamilya. Even in the church. Walang perfect church. At meron sa loob ng church na pinagkakanulo ang kanyang kapwa kapatid. It is written, mga kapatid. Ang malaga dito, you are prepared spiritually. You know how to rebut this kind of situation in your life. Kaya naway sa umagang ito, ang mensaheng ito, is an awareness to all of us. Just continue your connection, deeper relationship with God. Build your life with God. Patibayin mo, palaguin mo buhay mo sa Diyos. Dahil ang mundong ito palala ng palala at walang pag-asang maibigay ang mundong ito. Ang pag-asa natin kay Kristo Jesus lamang. Sama-sama nating awitin ang mensaheng ito, ibibigay sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, ang biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa
pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa paalaala mo sa amin, Panginoon,
nasa last days na kami. And we pray, lahat ng kasama namin ngayon dito, we must value what is valuable. And that is our spiritual status. Ang aming kalagayang spiritual, lalo naming patibayin, O Diyos, lalo naming palakasin, paigtingin, dahil sa panahong katulad nito, may nangyayari na Panginoon ayon sa iyong mga salita. And we pray, mananatili kami hanggang wakas na maging tapat sa iyo. Lalo na yung mga tinawag mo, O Diyos, upang maglingkod sa iyo. Yung mga kasama namin sa online platform, yung kasama namin sa mga cell group, yung mga nag-undergo ng discipleship, ng training, ng leadership, with the purpose of propagating the gospel, O God, na marami pang mailapit na mga tao patungo kay Kristo Jesus. Dahil ang mundong ito, Panginoon, ay pabulok ng pabulok, at sinabi sa Revelation kanina, ang masama ay lalong maging masama. Ang matuwid ay lalong maging matuwid, based sa Revelation 22 verse 11. I pray, preserve our family, preserve our loved ones, O God, na unahin namin silang dalhin sa iyong paanan. Upang anuman ang mangyari sa mundong ito, may assurance kami. Andun ang iyong protection, andun, Panginoon, ang preservation mo sa buhay ng mga pinili mo. I pray blessing to all of us today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.